Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Madaling araw na naman, kaya't ito ang oras ng paghahanap buhay ni Cecil. Kailangan niya itong gawin sapagkat mayroon pa siyang maliit na anak na naggagatas pa. Dalawa ang anak niya. Ang isa ay 8 taong gulang na at ang bunso ay 1 taon pa lamang. Sa tuwing kumakayod si Cecil, iniiwan niya sa panganay na anak ang sanggol. Pagkatapos nito, ay nagtungo na siya sa bisikleta niya na mayroong sidecar. Dati kasing nagbabakal bote ang yumaong mister. Pero dahil wala na ito, ginamit niya naman ito sa pag-aakot ng pagpag. Pagkasakay niya ng padyak, dumiretso na siya sa pinakamalapit na restaurant sa kanila. Nag-doorbell siya sa warehouse ng restaurant dahil doon kasi nakaimbak ang mga tira-tirang pagkain. At ang lumabas sa bodega na iyon ay si Mang Divino. Isa itong dishwasher ng restaurant. At ito rin ang nag-aabot sa kanya ng mga nakasupot na tira-tirang pagkain. Kaya't sa halip na sa truck ng basura ito ay diretsyo, ay napupunta ito kay Cecil. "Oh, mukhang nalit ka na yata maghakot ah." Bati ni Mang Divino habang isa-isang nilalabas ang malalaking supot sa bodega. Samantalang si Cecil naman ay nilalagay na ang mga tira-tirang pagkain sa sidecar. "Nalit lang po kasi ako ng gising eh. Kahapon po kasi galing kami sa probinsya. Dinalaw namin ng mga anak ko roon yung puntod ng asawa ko at ng mga magulang ko. Noong nakaraang linggo pa yung undas, pero sinamantala ko na yung pagkakataon na may bakante ako kahapon. Kaya lang po, napagod ako sa biyahe. Kaya ito, ngayon lang nakapunta dito dahil sa dami ng itinulog ko." Matawa-tawang kwento ng babae. "Naku, mabuti. Isang balikan ka lang ngayon dahil konti lang ang mga pagpag. Pero mamayang gabi, tiyak na makakatatlong balik ka dahil linggo na ngayon. Maraming kakain. Abay, marami ka na namang mabibenta niyan." Natutuwang sambit naman ni Mang Divino. Napangiti si Cecil. "Kaya nga po eh. Pangkain lang naman namin sa araw-araw. Kailangan magtiyaga dahil ako na lang yung bumubuhay sa 2 anak ko. Paano ba yan, Mang Divino? Babalikan ko na lang yung natitira pa." Pamamaalam pa niya rito. Sabay padyak ng kanyang bisikleta pauwi sa kanila. Hindi nagtagal, binalikan pa niya yung natitira sa bodega. At pagkatapos nun, dito na siya nagsimulang magpili ng pupwede pang kainin. Isinisilid niya sa supot ng basura ang mga di na mapapakinabangan pa. At yung mga maaari pang kainin ay mabusisi niya ang nilinis at hinugasan. Sinisiguro niya na walang dumi kahit konti ang mga lulutuin niya. Kaya sa paghuhugas pa lang ng mga ito, inaabot na siya ng kalahati o 1 oras. Pagkatapos niyang malinisan ng husto, hinahaluan niya ito ng seasoning. At dito na siya nagsisimulang magprito. Kadalasan, inaabot rin siya ng 1 oras bago iyon maluto. At pagkatapos nito, inilalagay niya na ito sa malinis at bagong mga supot para naman ibenta sa mga kapitbahay. 70 pesos ang bawat isa nito. At ang bilang ng ilalako niyang pagpag ng sandaling iyon ay nasa 12 na plastic. Muli niyang binilinan ang panganay na anak na bantayan ng baby. Ganon kasi ang palaging inuutos niya sa panganay na anak. At makaraan nito, dito na siya nag-umpisang maglibot-libot upang magtinda. Hindi naman nasasayang ang pagod niya sa kanyang ginagawa. Dahil sa loob lamang ng ilang oras, nauubos niya na ang paninda niya. Sino ba namang hindi bibili sa kanya ng pagkain kung terno na ang nakalagay sa bawat supot na ito? Nilalagyan niya rin kasi ang mga ito ng kanin. Sa halagang 70 pesos, siguradong mabubusog ang sino mang bibili sa kanya. Ang mga kadalasan na suki niya ay gaya niya ring mahirap. Pagpag lang kasi ang kayang bilhin ng mga tao roon dahil sa kahirapan ng buhay. Kadalasan pa nga, ang mga suki niya ay pinagkakasya na ito sa buong araw. Ganyan kadukha ang bawat pamilya sa kanilang lugar. Katunayan nga niyan, yung kanin na hinahalo ni Cecil sa kanyang paninda, counted sana iyon sa halaga ng tinitinda niya. Yung iba nga na nagtitinda ng pagpag ay 70 pesos agad sa ulam lamang. Pero dahil sa kagustuhan niya na makatulong kahit sa maliit na paraan, ginagawa niyang mura ang benta. May 1 sako pa kasi siya ng bigas sa bahay. Bigay ito ng dating amo dahil naawa ito sa kanya. Hindi na nakakapagtrabaho si Cecil bilang kasambahay dahil walang magbabantay sa 2 anak nito. Samantala, sa araw na iyon ay kumita siya ng 840 pesos. Pagkatapos niyang magtinda, hindi pa dyan nagtatapos ang trabaho niya bilang isang ina.
sapagkat dumediretso pa siya sa mini grocery para bumili ng gatas at diapers ng kanyang baby at mga school supply naman para sa kanyang panganay na anak. Grade 2 na kasi ito at marami pang project sa eskwelahan. Kinagabihan, habang dinuduyan ni Cecil ang kanyang baby, kinausap siya ng panganay na anak na si Jerome. Ma, hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Namumulot po kayo ng pagpag. Parang namamasura po kayo niyan eh. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya akalain na sa murang edad nito ay makakapagtanong na ito ng ganoon. Pero kalaunan ay nagsalita na siya. Bakit naman ako mahihiya sa ginagawa ko, anak? Marangal naman ito at saka makakatulong pa ako sa mga kalugar natin. Karamihan sa mga kabarangay natin ay salat rin sa buhay na gaya natin. Walang kakayanan na bumili ng pagkain na hindi pagpag. Kung may pambili sila o tayo, hindi ba di naman tayo bibili ng pagpag? Kaya nga nilalagyan ko na rin ng maraming kanin, anak eh. Para kahit papaano ay mabusog ang mga customer natin. Saka malinis naman yung mga pinipili ko. Hinuhugasan ko at niluluto ng maayos. Puro tirang pagkain naman yung mga nakalagay sa warehouse na pinagkukunan ko. Wala pang 24 oras na nakaimbak yun doon. At saka hindi pa mamasura yung ginagawa ko. Kahit kailan, ang pagkain ay hindi basura. Kahit tira-tira pa yan, malaking pakinabang na ito sa gaya nating mahirap. Kesa naman sa magnakaw, di ba? Wala akong dapat ikahiya dahil biyaya para sa atin ng pagpag dahil may panglalaman natin ito sa sikmura natin. Wala namang nangyayaring masama sa atin, di ba? Dahil malinis yun. Puro buong hita naman ang manok yung kinukuha ko eh. Sayang naman kung hindi mo yun kukunin, hindi ba? Tila naunawaan naman ito ng bata at tumatangu-tangu pa nga. Ma, pangarap ko pong maging engineer balang araw at makatulong sa mahihirap na gaya natin. Para po wala nang magugutom. Seryosong saad pa nito. Napangiti si Cecil habang inahaplos ang buhok ni Jerome. Matutupad yun, anak. Basta't mag-aral ka lang ng mabuti. Napakaganda ng hangarin mo sa buhay. Sagot niya rito. Pagkatapos mapatulog ni Cecil ang anak na sanggol, natulog na rin sila ni Jerome. Hanggang sa sumapit na naman ang 12:00 ng hating gabi. Gumayak na ulit siya patungo sa restaurant para manghakot ng pagpag. Kahit konti lang ang itinulog niya, ay kailangan niya magsipag. Babawi na lang siya kinabukasan dahil hindi muna siya maghahakot. Aba, inagahan mo nga ah. 3 balik gagawin mo ngayon. At gaya nga ng sabi ko sa'yo kahapon, marami kasing naging customer eh. Masayang bati ni Mang Divino nang makarating na siya sa labas ng kainan na iyon. Napangiti si Cecil. Inagahan ko po dahil ngayong araw lang ako maraming gagawin. Sa susunod na araw, magpapahinga na muna ako. Tiyak naman kasi na marami pang mapapakinabangan sa hakutin ko ngayon. Pagkatapos mapuno ng mga supot ang sidecar niya, dinala niya ang mga ito sa bahay. At makaraan nito ay nakadalawang balik ulit siya. Gaya kahapon, nilinisan niya ng maigi ang pagkain. At pagkatapos ay pinirito niya ito sa kumukulong mantika. Nagtinda siya ng mga ito nang maliwanag na ang paligid. Kaso sa dami ba naman ng tininda niya, hapon na siya natapos. Mabuti na lamang ay meron siyang mabuting kapitbahay na pinag-iwanan niya ng kanyang baby. Samantalang si Jerome ay hindi niya na ito inaatid sundo, kaya naman hindi niya nagaanong inaalala. At isa pa, malapit lang naman ang paaralan nito sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pagod at pagkagutom, tuwang-tuwa si Cecil. Paano ba naman kasi ay naka 2,520 pesos siya. Ginamit niya na nga yung padyak niya sa paglalako kanina dahil marami talaga ang paninda niya. Kaya naman matapos niyang makabenta ay umuwi na siya sa tirahan upang magpahinga. Binayaran niya naman yung pinagbantay niya sa baby niya. Samantalang siya ay nagluto saglit para sa magiging hapunan nila. At nang dumating na si Jerome, sabay na silang kumain. Hindi pa naman pinapakain ni Cecil ng solid food ang baby niya. Puro gatas at Cerelac lang ang binibigay niya rito. At kung nakakapamalengke, pinapakain niya ito ng malalambot na prutas. Samantala, pagkatapos nilang magsalo ni Jerome sa hapunan, natulog na silang mag-ina. At kinabukasan, muling nag-grocery si Cecil ng mga kinakailangan nila. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging tagpo. Habang kumukuha siya ng item sa estante, bigla na lamang merong nagsalita sa kanyang likuran. At nang lingunin niya, ay nakilala niya kung sino ito. Ito si Nelia, ang dating katrabaho niya na kanyang nakaaway noon. Aba,
Hindi ko akalain na dito pa kita makikita, Cecil Wala pa rin nagbabago sa'yo. Bagamat nandito ka sa grocery store, halata pa rin na mahirap ka. Dahil kitang-kita ko sa hilatya ng pagmumukha mo. Oh? Panlalait nito sa kanya. Bagamat inaamin ni Cecil na napikon siya sa pinagsasabi nito, mas pinili pa rin niyang manahimik na lamang. Paglagay niya sa hawak niyang basket ng item, lumipat siya sa kabilang shelf para maiwasan si Nelia. Ngunit hindi niya lubos isipin na susunod ito sa kanya. Nang dahil sa'yo, nawalan ako ng trabaho. Pero kahit ganun pa man, ayos lang. Naalis naman na ako sa pagiging kasambahay Kasambahay na pinakawalang kwentang trabaho sa buong mundo. Hindi pang klase ng trabaho na pang mahihirap na gaya mo. Nalaman siguro ng tadhana na hindi bagay sa akin ang maging muchacha, kaya naman ito, ginawa akong mayaman. Pagmamayabang pa nito sa kanya. Ngunit sa halip na kibuin niya, ay muli siyang umiwas. Pero hindi niya inaasahan na bigla siya nitong hablutin sa braso at pinipilit siyang iharap sa kanya. Huwag kang bastos. Hanggat kinakausap pa kita ay huwag kang aalis. Sambit pa nito. Tuluyan nang nabwisit si Cecil kaya't sumagot na siya rito. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit sunod ka ng sunod? At kung sinisisi mo man ako sa pagkawala mo ng trabaho noon, hindi ko na yung kasalanan. Base sa pagkakatanda ko, nagnakaw ka dati kay madam at ako lang ang naging testigo. At sino ka ba para di ko iwasan? Anong gusto mo? Gusto mo bang palagi kitang pansinin dahil mayaman ka na? Hoy! Wala akong pakialam kung mayaman ka na. Dahil sa kanyang nasambit, nabigla siya nang dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Sobrang lakas ng pagkakasampal sa kanya. Sinungaling ka! Hindi ako magnanakaw, no? Siniraan mo lang ako doon. Sige, aalis na ako sa basurang lugar na to. Kinausap lang naman kita dahil malaki ang atraso mo sa akin At pinamumukha ko yun sa'yo. Pero kung tutuusin, hindi na dapat kita pinapansin dahil business owner na yung napangasawa ko. Mayaman na ako. Mataray na sambit ni Nelia sabay lisan na sa grocery store. Kaya naman hinayaan na lamang ito ni Cecil. Pero sa loob-loob niya, kung wala lang sana siya sa grocery store, makakatanggap ng walang sawang sabunot at sampal ang hambog na babaeng iyon. Paano ba naman kasi ang lutong ng ibinigay sa kanya? Pero wala siyang magagawa dahil kailangan niyang magtimpi para makaiwas lamang sa gulo. Hindi na siya nagtagal pa sa store at makaraan niyang makapagbayad sa counter, umuwi na rin siya. Pagkatapos nito ay buong magdamag na lamang siyang nag-alaga sa kanyang anak. At dahil malaki ang kinita niya kahapon, nakakain silang mag-ina ng mas maayos na pagkain. At sa pagpatak ng hapon, nagulantang silang mag-ina dahil maraming lamok ang pumapasok sa kanilang tirahan. Mabuti na lamang ay bumili si Cecil ng katol sa kalapit na tindahan. At kalaunan din ay nawala na ang mga insekto. Kaya nga lang ay marami nang naging pantal sanhi ng kagat ng lamok sa balat si Jerome. Nilagyan na lang ito ni Cecil ng katingko at bumilang ng ilang araw. Napapansin niya na patamlay ng patamlay ang kanyang anak. 3 araw na rin itong hindi nakakapasok dahil sa lagnat. Subalit ng tanghaling iyon at pagkahipo sa leeg ng anak, nagulat siya nang maramdamang napakainit nito. Nilagyan niya ito ng thermometer at nabigla siya nang masilayang 39.2 ang taas ng lagnat ni Jerome. Inaapoy na ito ng lagnat, kaya naman isinugod niya na ito sa ospital. At ayon naman sa doktor, may dengue raw ang bata, kaya ito nilalagnat. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Cecil. Alam niyang yung dengue ay seryosong karamdaman, lalo na sa mga bata. At lalong batid niya na 1 linggo ang magiging confine nito. Kaya dalawa ang gumugulo sa isipan niya. Una na rito ay ang labis na pag-aalala sa kanyang anak. At ang pangalawa, problemado siya kung saan siya kukuha ng pampagamot nito. Lalo na't ang hanap buhay lang na alam niya ay ang pagtitinda ng pagpag. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Saglit lamang siyang umuwi sa kanila para muling pabantayan sa kapitbahay ang baby niya. At makaraan ito'y bumalik siya sa ospital at kinausap ang doktor kung magkano ang magiging bills nila sa 1 lingguhang gamutan. Ma'am, ngayon ay wala pang nakakwenta kung magkano. Kaya't sa ngayon, ay maghintay muna tayo na ma-discharge yung anak nyo. Doon lang po kasi natin malaman kung magkano ang hospital bills ng anak nyo. Paliwanag sa kanya ng doktor. Kaya naman napatango na lamang siya. At dahil sa patuloy na pagtaas ng lagnat ni Jerome, ay nagdurugo na rin ang ilong nito. Dahil dito, nilagyan ito ng swero na ayon sa pediatrician, ito ay para hindi matuyuan si Jerome. 1 linggong nakadextrose ang bata. At nang gumaling na,
Dito na idineklara ng mga taga-ospital ang bills na babayaran ni Cecil. Nasa 15,000 pesos ang lahat ng bayarin. Nanlaki ang mga mata niya sapagkat sa isip-isip niya, saan kamay kaya siya ng Diyos kukuha ng ganoong kalaking pera. Pero nakaisip siya ng idea kung saan makungutang. Agad siyang nagtungo sa may-ari ng restaurant at dito nang hiram ng pera. Mabuti na lamang nakautang siya dito, kaya't nakalabas silang mag-ina sa ospital. Iyon kasi ang patakaran ng ospital. Kailangan munang makabayad bago palabasin ng pasyente. Kaya naman sa sumunod na araw ay katakot-takot na trabaho ang ginawa niya. Makapagbayad lamang siya sa utang. Mabuti na lamang nang masilayan siya ng may-ari ng restaurant. Binanggit nito na hindi naman siya minamadaling makabayad. Talaga po, Sir Alvin? Saka na lang po ako magbabayad kapag may pera na ako? Paninigurado pa niya rito. Oo naman. Alam ko rin kasi ang hirap sa pagiging single mom. Pinalaki ako ng nanay ko ng mag-isa at hindi biro iyon. Ginapang niya ako sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos at magtagumpay sa buhay. Kaya talagang malapit sa puso ko ang mga gaya niyong single mom. Tugon naman ng lalaki, kaya't muli siyang nagpasalamat ng buong puso. Pagkatapos niyang makapaghakot at makapaglinis ng pagpag, ay niluto niya ito at muli siyang nagtinda. Ngunit habang naglalako, hindi niya inaasahan na muli niyang makikita si Nelia. Nakasakay ito sa magarang kotse at bumaba ng sasakyan para lamang muli siyang insultuhin. Aha! Ano yung mga supot na daladala mo? Tapos sinitinda mo pa sa kapwa mo dukha? Mukhang pagpag yan ah. Nagtitinda ka pala ng kaning baboy. Baka ma-food poisoning kayo dyan ah. Mukhang may lason yan eh. Sambit pa nito sa kanya. Kaya hindi niya na maiwasang hindi sumagot dahil sa panghahamak na ginagawa nito. Hindi to kaning baboy. Pagpag ito nang ibig sabihin ay tirang pagkain sa restaurant. Bago pa to, kaya hindi ito panis. Kung sino man ang panis at basurang pag-uugali, walang iba kundi ikaw. Dahil sa sinabi niya, napiko ng babae. Lumalabas tuloy na asartalo ang Nelia na ito. Nang dahil sa'yo, kaya ako nawalan ng trabaho. Hampas lupa ka. Kaya ka nakakarma ngayon eh. At kaya ka mahirap pa sa daga. Palaban at tugon nito. So anong gusto mo? Alam mo, bakit ba sa bawat pagkikita natin, abot langit na ang panglalait mo sa akin? Saka dapat ka lang talagang mawalan ng trabaho dahil isa kang magnanakaw. Ang mga kagaya mo ay hindi dapat pagkatiwalaan. At ano ba yung pinagsasabi mo na nakaharma ako kaya naging ganito ang pamumuhay ko? Matagal na po akong mahirap. Pero sigurado akong hindi ako magiging ganito habang buhay. Sambit ni Cecil. Tuluyang nang dalaiti si Nelia. May kinuha ito sa kanyang bag kaya naman agad na lumayo si Cecil. Pero hindi niya inaasahan na hahabulin siya nito. Binuksan nito ang hawak na bote at itinapon sa kanya. Kulang na lang ay humiwalay na ang kaluluwa niya sa katawan nang dumampi sa balat niya ang napakainit na likido. Para bang bumabaw nito sa kaibuturan ng kanyang balat. Walang kasing hapdi ang asidong ibinuhos sa kanya. Natamaan siya sa kalahati ng kanyang muka at sa ilang bahagi ng braso niya. Kaya naman napasapo siya sa muka habang umiinda at umiiyak sa sobrang tindi ng sakit na kanyang pinagdadaanan. Samantalang si Nelia agad nang sumakay sa kotse at pinaharurot ito. Panay naman ang pagdaing ni Cecil. Kulang na lang ay mapaos na ang boses sa kasisigaw. Natapon na rin tuloy sa daan ng kanyang mga paninda. Mabuti na lamang may mga nagmamagandang loob na tulungan siya upang dalhin sa ospital. Nagtamo ng 3rd burn degree si Cecil mula sa kalahati ng mukha hanggang sa braso niya. Dahil sa nangyari sa kanya, nakarating ito kay Mang Divino, na siyang ipinaalam rin naman kay Sir Alvin. Mahigit 1 linggo ring nakakonfine ang babae. Mabuti na lamang ay inako ni Sir Alvin ang pagpapagamot niya sa ospital. Kaya naman nakalabas siya ng pagamutan at nakauwi ng bahay. At yung naglalanggas ng kanyang sugat ay ang panganay niyang anak na si Jerome. Mabuti na lamang noong nasa pagamutan pa siya, si Jerome ang nag-aasikaso sa baby. Hindi muna ito pumasok at may pera naman siyang iniwan kaya hindi nito naging problema ang pagkain. Meron rin naman kasing kapitbahay ang nag-aabot ng pagkain sa bata. At dahil sa trauma na naranasan ni Cecil, hindi pa siya nakakapagsalita nito. Ilang beses na siyang tinanong ni Sir Alvin kung sino ang may gawa nito sa kanya upang mapanagot ito dahil handa siyang tulungan. Ngunit tanging pagluha lang ang kanyang tinutugon. Hindi naman kilala ng mga nakasaksi kung sino yung babaeng bumuhos ng asido
dahil unang beses lamang itong dumayo sa lugar. At nang naghilom na ang mga sugat niya, ay dito na lamang siya unti-unting nakaka-recover. Nang minsang bumisita sa kanya si Sir Alvin, dito na niya naisiwalat kung sino ang bumuhos sa kanya ng asido, at walang iba kundi si Nelia de la Cruz. Kaya naman nalaki ang mga mata ni Sir Alvin sa labis na pagkabigla. Nelia de la Cruz? Sigurado ka ba, Cecil? Ang asawa kong bumusoy ng asido? Nelia de la Cruz kasi yung maiden name niya, pero Belmonte na ngayon. Tanong ni Sir Alvin. Po, kayo yung asawa niya na negosyante? Hindi ko po alam na asawa niyo pala yung babaeng yun. Ide-describe ko na lang po siya. Maikli ang buhok niya, pango, morena, at malaki ang bibig. Katrabaho ko po siya dati, pero pinaalis siya ng amo namin dahil sa ginawa niyang pagnanakaw. Paliwanag ni Cecil. At dahil sa maayos na pagsasalarawan niya, nabakas niya sa mukha ni Sir Alvin na tila unti-unting naniniwala na ito sa kanyang mga sinasabi. Sa totoo lang, 1 taon pa lang kami kasal ni Nelia. Akala ko ay mabait siya dahil tinulungan niya ako sa mga panahong kailangan ko ng kalinga. May nababalitaan ako tungkol sa pagiging magnanakaw niya, pero hindi ko sila pinaniwalaan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Dahil nakilala ko talaga siya na may mabuting kalooban. Pero kung ganyan pala talaga ang ginawa niya sa'yo, idagdag pa na totoo talagang magnanakaw siya dati, dapat lang siyang kasuhan. Mahal ko siya, kaya tuturuan ko siya ng leksyon sa dapat niyang matutunan. Sumama ka sa Truth Verifier System Incorporation. Ipapalay detector ko kay ni Nelia. Seryosong sabi ng lalaki. At dahil wala naman dapat katakutan si Cecil, pumayag siya sa kagustuhan ni Sir Alvin. Mabuti na lamang ay hindi nagtago si Nelia. Pero nang magkaharap sila, panay ang pagtanggi nito na hindi daw siya ang may gawa sa nangyari. Ngunit gayon pa man, pareho silang isinalang sa test na iyon. At ang naging resulta, puro pawang kasinungalingan ang lumalabas sa bunganga ni Nelia. Samantalang si Cecil ay puro katotohanan. Kaya naman ikinonvert ng gumawa ng test na talagang guilty si Nelia. Dahil dito, naging madali na para kay Cecil na kasuhan ng babae. Isinama pa niya yung dating amo para idemanda ito sa pagnanakaw noon. Kaya naman doble na ang kinakaharap nitong kasalanan. Nakulong si Nelia at bumilang lang ng ilang taon, namatay na ito dahil sa labis na depresyon sa loob ng bilangguan. Kinitil nito ang sariling buhay na marahil sa kawalan ng pag-asa na makakalaya pa. Labis itong ikinalungkot ni Sir Alvin, ngunit wala siyang magagawa dahil ito na siguro ang tadhana ng buhay ng kanyang asawa. Nagpatuloy si Cecil sa pag-aakot ng pagpag sa restaurant at sa pagbebenta nito. Kaya naman sa pagbilang ng marami pang taon, napagtapos niya dahil sa hanap buhay na ito si Jerome at ganun rin ang bunso niyang anak. Kahit nahihiya na siyang lumabas-labas dahil sa pagkalapnos ng kanyang balat na minsan pa nga ay mayroong iilang tao ang nanlalait sa kanya. Tiniis niya iyon para lang mapagtapos ang 2 anak. Dito niya napatunayan na talagang marangal ang pagtitinda ng pagpag. Basta't sinisiguro mo ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng paglilinis at pagluluto nito ng mabuti. Si Jerome ay naging matagumpay na engineer. Samantalang yung bunso ay naging chef ni Sir Alvin sa kanyang restaurant. At di lang roon, dahil pati na rin sa 5-star hotel, ay chef rin ang bunsong anak ni Cecil. Ngayon ay hindi na nagtitinda pa ng pagpag si Cecil at puro mas maayos na pagkain na ang pagkain nilang mag-ina. At dahil danas ng 2 anak niya ang magutom noon at puro pagpag lamang ang kanilang kinakain, nagkakawang gawa sila sa mga kalugar nila. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa mga ito, gaya ng bigas, mga delata at pera. Silang mag-ina ang nagre-repack ng mga ito. At sa bandang huli, naisaayos na rin ang balat ni Cecil dahil ipinagamot siya ng kanyang mga anak sa mahusay na dermatologist. Hindi nalata ang kanyang peklat at bumalik na ito sa dati. Kaya ngayon ay hindi na siya nahihiya sa harap ng maraming tao kapag pumupunta sila ng kanyang mga anak sa mall.